kung magkano nga daw ba ang ginastos ko sa pagpapatibo natin kay Maylin. So, ano-ano ba yung mga ginastos? Pero sabi ko nga, yung ginastos po kay Maylin na hindi ko yun inaangkin. Yun po ay gastos nating lahat. Kasi alam nyo, tumatak na sa isip ko at nasabi ko na rin to doon sa interview natin or interview ko kay Dots TV. Kung gusto nyo po panoorin nyo po, balikan nyo yung story na yon, yung interview sa akin na ginawa pa namin sa Bali. So, palagi ko sinasabi na yung ating pagpapadibo kay Maylin ay hindi ko po yun inaako. Which is, tayong lahat, subscribers, followers, and sponsors, kayo pong lahat, bagamat wala pong, kumbaga, wala po talagang nagbigay or hindi ako nanghingi or walang ganon. Walang sponsor na naganap sa mga gastusin. Bukod lang po yung kanyang gown and cake. Yan, kay Tita Cynthia, marami pong salamat. Doon sa nagbigay rin ng cake, marami pong salamat. At sa pag-gown, yun lang po yung nag-pledge kasi bago pa man maganap ang dibo. Sila na po yung nag-pledge. Sabi nila sagot na nila yung gown. Kaya nagpapasalamat po kami sa inyo. Pero yung iba po, tayo na po ang sumagot noon. Ang venue, ang photoshoot, ang pagkain nga, yung mga pagkain, hotel accommodation, pamasahin ng lahat ng mga pinalis natin, including PP team. Tayo po, tayong lahat, kayong mga viewers and the subscribe followers natin, kayo pong lahat ang nagtulong-tulong doon para mabuo po natin yung dibo po ni Maylin na maging maayos. So, actually, pinag-ipunan ko po talaga yan. Yung kinikita natin sa YouTube, tinataklo sa isip ko na nung lanang kinuha ko si Maylin, nung 14 years old siya, 15, 16, 17, 18, inilagay ko na sa isip ko na itong bata na ito kapag nagtipod to, kailangan mabigyan natin siya ng magandang dibo na po. Hindi man sinasabi natin kalukuan lang or what. Gusto ko kasing ma-experience ng isang batang yan na sinagip natin sa magang pag-asa na isang katutubo ay makaranas nung hindi man talaga ganun ka-grande pero sabi natin bongga na maranasan man lang itong bata na ito yung ganong tipo. Kaya ibinigay ko pong lahat sa kanya. At ako naman po ay natutuwa dahil sa napakagandang mga komento at mga message na aking natanggap na ang ganda-ganda daw ng dibo ni Maylin na talagang pinag-isipan, pinagandaan. Although mayroong mga konting which di naman nawawala, but minimal, which is naayos naman on the day of the dibo. Ayan, so, marami pong salamat, no? Sa pag-a-appreciate nyo sa amin. Na-appreciate ko lahat ng mga sinabi nyo na naging successful ang dibo po ni Maylin. Sobrang successful po. Kasi it's 1 year preparation. So 1 year preparation kasi inisa-isa ko na lahat. Syempre salamat kay na Ate Nida Titur. Sila po yung naging katuwang ko din sa pagsasayos nito. Mula sa photoshoot hanggang sa lahat ng mga inayos. Yan, sila po lahat. At syempre yung nakatuwang natin, yung nasa screen nyo po, yan po yung ating mga nakatuwang na videographer and event coordinator natin. Maraming pong salamat ulit sa inyo. At abangan nyo naman po, no, sila rin yung kukunin natin, which is yung videographer and coordinator natin and host na si Sir Mon. Napakagagaling po nila, napaka-professional, napakababait po nila. Abangan nyo po sa kasal. Ayan, kakasal po si Lord J. Ang kapatid ko, ang bunso namin on December. Abangan nyo po yan. Mamaya na dito siya kausapin natin. So, ikakasal na kasi yung kapatid ko. Napanood nyo dito ginawa yung kanyang proposal. No? Nag-propose siya kay girlfriend, kay Lenny. Dito sa lugar na ito. Ayan, mamaya pakita ko natin kung saan siya nag-propose. Kailan lang yun? Which is, I think 1 month ago. Kailan lang po yun. So, I'm so excited din sa kasal ng kapatid ko. Ayan. No? So, yun. At excited din sa kasal ng kapatid ko. Ayan. No? So, yun. At ako po ulit ay nagpapasalamat sa magandang komento na na-receive namin doon sa naganap na dibo po ni Maylin. Thank you. Ang babait po ninyo sa PB team. Talagang full support lahat. Thank you. At sa lahat ng mga naging bisita natin, again, maraming pong salamat. And of course, kay Tita PB Love na dumayo pa rito mula galing US para lang makatid po sa dibo ni Maylin. Okay, so ito na nga. Huwag na natin makakain. Magkano nga ba yung nagastos ko? So again, yung ginastos nating lahat, no? Hindi ko ginastos to. Ginastos natin, no? Kasi katuwang ko kayong lahat dito. Tayong lahat ang nag-share nito at nag-hati-hati. So, yun nga, nasa 7 digit, magtatanong bakit umabot ng ganon.
Pero hindi ko pinapangalandakan na kailangan sabihin na gano'n. But, kasi kaya po umabot ng gano'n is because of the yung mga nakatuwang natin, medyo mahal yung mga bayad doon. Kumuha tayo ng mga professional na mag-handle. And kasi nga po busy ako, ayoko rin iasa lahat sa kapatid ko dahil busy rin po sila at the time. Dahil nagtuturo, no? At wala akong katuwang dahil busy nga po kami sa Davao. Pangalawa, yung prenup, medyo mahal yung location. Gusto ko ma-experience ng bata yung royal, talaga royal princess siya, kaya maganda yung nagkuha nating location. Pangalawa po, yung mga accommodations natin and yung pagkain. Kasi dun sa Takara Hotel, talagang kinuha ko yung package na maganda. And yung bayad sa makeup artist, maraming salamat sa makeup artist natin. And syempre yung mga iba pang kailangan, mga damit, and air ticket. Kaya ganun po, medyo mahal lang dun sa accommodations and doon sa pagkain kasi marami po tayong naging guest. Napakarami nating naging guest. So, pero yun po ay pinag-ipunan ko talaga ng matagal. Syempre, hindi po yun isang bagsakan kasi sa dami na aking tinutulungan din. So, inunti-unti ko yun. Sabi ko, kada month, ito ay para sa kanya. Ito ay para dito. Ito ay para dito. And hindi lang yun ang pinag-iipunan ko. Dahil malapit na rin ang dibo po ni Russell, which is mangyayari ngayong 2026, next year on July. So, yun na rin ang pinaghahandaan. Kaya ngayon pa lang ay nagpe-prepare na rin ako para po sa dibo naman ni Russell. Alam ko excited din po kayo. At again, yun ay sa pagtutulungan, sa pag-iipon nating lahat para mabigyan natin sila ng magandang experience sa kanilang buhay. It's not about money. It's about experience na malaramdaman ng mga bata at lahat ng pupunta, yung experience, kasiyahan, na masaksihan nila yung mga batang katulad nito na nangarap at nabibigyan pa unti-unti ng katuparan sa kanilang mga pangarap. Kaya, or malay nyo madagdagan po kasi nitong nakaraan 10 people yung mga tinawagan po natin na mag-a-attend. So hopefully next year ay madagdagan po. So napaka exciting, no, nung mangyayari ulit next year sa dibo po ni Russell. Yan. Pero ito nga, naantay pa natin yung sagot ng aking pamangkin na si Nea ngayong November ay magdidibo rin. I hope na siya po ay pumayag. Kasi napakasimple lang po talaga ng pamangkin ko. Kasi gusto ko siyang bigyan ng magandang experience din. Kasi minsan lang yun, di ba? Kasi ako hindi ko naranasan yun. Kasi syempre lalaki naman tayo. At I mean yung during that time na, alam nyo, nagdibo nga po ako, 21. Nandito ako sa Maynila noon. Nag-start na akong magtrabaho noon. Lang, simpleng handa, parang pansit lang. Tapos sila nanay sa probinsya. Yung ganun lang, simple lang. So gusto kong iparanas din sa kanya, no? At magdidibo rin yung isang pamangkin ko rin, lalaki naman nasa sa Mindoro. Happy birthday kay CJ on July 7 din. So, marami magdidibo. Si Neri magdidibo rin. Next year, I think December, nalimutan ko. Basta next year din ay magdidibo to. Kaya next year, dalawa ang magdidibo nating scholar, no? Si Jeffrey naman po ay medyo matagal pa. I think 2 years pa. 2 years pa. So, yun. So, sa mga nagtatanong, sabi ko nga, yun po ay pinagandaan kong mabuti, pinag-ipunan para magkaroon siya ng magandang dibo, ma-represent man or matawag yan. Ma-represent natin si Miley na bilang isang katutubo na yung kaligayahan, na siya yung maging isang inspirasyon ng mga katutubo na may magandang patutunguhan basta maigayad lang ng tama, no? Mabigyan ng magandang kinabukasan, mabigyan ng magandang buhay ang kanilang mga magulang. Na-save natin siya sa maagang pag-aasawa. Diba? Alam ko maraming natutuwa kasi ang laki nung pinagbago, ang laki nung nangyari sa buhay ni Mylene, ang laki nung impact nung ginawa po nating pag-save sa kanya. At ngayon na dalaga na talaga siya, no? Matured na siya. Alam niya na yung mga desisyon sa buhay. Natutuwa nung kasi yung parents niya very supportive na lahat ng mga sinasabi ko sinusunod niya. Pag sinabi ko kailangan ng family planning, sinusunod na Ate Elma at Tatay Cherry. Napakapalad talaga ng pamilya niya na kung talagang susundin nila ako, allowances na. So yun lang, may mga time na siyempre pinanghihinayaan ko rin yung ibang scholar natin na di tayo napakinggan, so bumalik sa dati. Ganun talaga.
No, but hopefully ay makapag-aral pa rin po silang mabuti. Kung kailan, yon. At syempre marami rin tayong darating ng mga bisita dyan. And yun na nga, we're talking about kanina kung magkano na ang nagagastos ng PB team sa PB House. Yun po again ay hindi galing sa akin, kundi, or hindi galing lang sa akin, kundi galing po yan sa inyo. Yung pong paggawaan ng PB Team House, tayo po lahat ay may ambag doon. Pinagtulungan, pinag-ambag-ambagan natin dahil sa hindi nyo po pag-skip ng ads. Kayo po yung dahilan kung bakit nabuo ang Pugo Biyahero House namin sa Davao. So lahat ng mga bibisita ay welcome. Lahat po na pupunta ng mga sponsor ay welcome. Kayo po ay welcome sa PB House. Kasi naging party po kayo ng programa ko ang pagtulong sa mga kababayan natin na magbigay tayo ng kaligayahan, peace and hope. Ayan, sa mga natutulungan po natin. Kaya welcome po kayo doon. At yung mga nagtatanong kung magkano na yung nagagastos natin, actually wala. Yung numero ay hindi ko pa masyadong nakukompute. But sa ganong klase ng bahay, matagal ko talagang pinag-ipunan yon. Sa bawat sweldo ko nga ay naglalaan tayo paunti-unti para lang mabuo. No?